And we've actually started to record this session, so at least we can share with the other members. Hello to everyone. Sorry, I'm breaking the anonymity. Anyway, this is Chrissy. I'd like to welcome everyone to this, well, first webinar we're having for the forum. And sobrang shotgun nito kasi si Sir Dex parang last night ko lang nakachat. And then we are able to schedule this webinar. He's the owner of DV Boer Farm. Tama ba i-pronounce, sir? I think you're going to Australia for some, Yes, yes, yeah. that is correct. You, Pakimute, yeah. pakimute po yung mic ni sino ba yung maingay na background? Okay. Okay, sige. Ayan. Yes, okay. All right. So maybe we can start. We're Okay. very thankful. We're very thankful to you, sir, for spending this night with us. We hope that we'll be able to collaborate and we'll be able to have business together. All right. Okay. So we're going to start now, and I would like to say first thank you to Miss Chrissy for reaching out and having me as your speaker for tonight. But then ang malaking pasasalamat ko ay doon sa grupo ng TGFI wherein I was able to discuss this very good opportunity of agriculture in the Philippines sa kanila. So, marami sa inyo ang siguro narinig nyo na ang tungkol sa magandang opportunity na binibigay ng DV Boer Farm sa mga investors nito. Actually, this is something new and not new in a way kasi ang goat business naman talaga ay profitable. Kaya lang for some reasons ay hindi ito nabibigyan ng pansin sa Pilipinas. Kagaya rin ng maraming agri-opportunity na napapabayaan doon katulad ng mga crops, mga ibang livestock kagaya ng mga manok, mga baboy na yan. Isa ang goat racing na na-overlook nating mga Pilipino. Pero mapapansin nyo sa ibang bansa kagaya ng Australia, which is the number one leader in export of Boer goats, whether it's breeders or goat meat, ay very profitable po ang goat racing sa kanila, no? And I'm going to discuss that in a few moments from now. But before I proceed to the presentation, I would like to introduce myself to all of you. Ako din po ay isang OFW. Being an OFW, I have seen our country from the outside, and comparing to where I am now, which is in Thailand, I can see a very big difference in terms of lifestyle, yung mga sistema na sinusunod dito at sa atin, ano. So I'm living here for about 10 years now, and I used to work as executive pastry chef to the biggest hotel chain in Thailand, which is the Sentara Grand Hotel and Resort. In my capacity as the executive pastry chef, I oversee all the Sentara properties. There are about 7 properties of Sentara in the south, which is the Phuket and Khao Lak. Big properties of Sentara, I used to handle all the bakery and pastry requirements. So meron kaming bakery center wherein doon ako nagtatrabaho, and I supply breads to those properties. Aside from that, there are another property
not Centara brand na sinusuplayan namin kagaya ng mga uh, hotels and restaurant na hindi naman sila Centara. Ang total customer ko about 21 properties na 5-star. So mabigat po ang operation na aking hinahawakan before. That was before I resigned nearly 3 months ago. Dito nga para nga ako mag full-time na dito sa ating goat farm. So, having said that, that background of mine in terms of my work, I am a professional culinary practitioner, and I know very well how to work in the food service industry. Aside from that, I used to be a sales manager too. Nag-ano din po ako, sales manager in a food company wherein we are selling goat cheese and goat's milk at saka mga iba't iba pang product kagaya ng pastry butter, mga bakery ingredients and things like that. No? I used to develop product for 7-Eleven, Thai Airways, yung mga macro, yung mga ganong establishment. I create products like burrito. Alam niyo yung burrito, yung Mexican snack, no? Na merong And for the burrito alone, I used to sell 7 tons of cheese per month. So 2009 to 2010, I was able to sell 1 billion pesos of different milk products and bakery ingredients. So, yun po ang aking background pagdating sa aking sa work. No? So, people ask me, bakit from being executive pastry chef, which is maganda naman po ang aking sweldo. Hindi na po ako talo sa sweldo ko, no, pagdating sa aking career. Bakit ako nag-shift sa goat farm? The main reason behind is working in abroad or working in Thailand for 10 years. Nararamdaman ko at nakikita ko ang kaibahan ng ating bansa. And mainly, this is because of the unang-una, the tourism. Malakas kasi yung tourism dito sa Thailand. That is their main money maker, yung tourism dito. Secondly is yung agriculture. You might want to know that ang kilo ng baboy dito sa Thailand is just around 125 pesos compared to Philippines, which is 180 to 220. There is a very big difference. Ang kanilang eating culture ay napakayaman. Hindi sila kumakain ng dadalawa lang ang ulam nila or pag kumain sila parang laging piyesta, ang daming menu nakahanda. At saka yung rice, hindi yun ang kanilang main, although meron silang rice sa table, pero konting-konti lang yun. Pag kumakain ng mga Thai, makikita mo, mayroong isda dyan, may manok, may baka, kompleto sila sa isang table, sa isang meal, sa isang kainan. So, compare ko kasi sa atin, alam niyo naman, puro mga payless, hotdog, mga ganun. Ang kalimitang kinakain ng mga tao ngayon sa atin ay mga very, very, I can say, very cheap na product. Hindi naman masama ang maging cheap, kaya lang, cheap kasi wala na silang choice dahil yun lang ang kain ng pera nila eh. Kasi mahal na nga ang pagkain, ano? So, naiinggit po ako doon at ako po ay iniisip ko rin, syempre meron din akong pamilya sa Pilipinas. Sa tuwing ako lalabas, kasi mura lang dito eh, parang pag kumain ka rito kahit sa simple restaurant, para kang mayaman dahil doon sa halagang sweldo mo na maliit, makakakain ka ng ganun ka. Syempre magigilty ka rin na sana yung mga ibang tao sa Pilipinas, sana ganito rin ang kanilang kinakain. So,
Nakatanim lang yun po sa puso ko at nangarap ako na sana yung talent ko na pinakikinabangan ng ibang bansa ay magamit ko naman para makatulong din sa tao. Kasi hindi naman po tayo mayaman, wala naman po tayo maraming pera, pero yung talent natin ay maigagawa natin para maka-contribute tayo sa economy. So I decided to study about agriculture. Kasi alam naman ng lahat ng bansa, ng lahat ng tao na ang agriculture ay isang kayamanan. No, parang langis yan sa Middle East. Ang langis ay minimina sa Middle East. Natural na bumubukal yun sa kanila. Kaya hindi sila naghihirap sa langis. So sa atin naman, hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Binigyan tayo ng magandang lupa at katanggap-tanggap naman ang ating klima. Pagdating sa agrikultura, ito naman ang yaman natin. Kaya lang, marami sa atin ay kinakalimutan at hindi pinapansin. Ano? So, ako po ay nag-isip at gusto kong bumalik sa Pilipinas sa pamamagitan ng agrikultura. Ay pinag-aralan ko po ang negosyo ng pag-aalaga ng baboy. Ano po? Hindi pa man po ako nag-aalaga ng hayop, ng baboy, ay ako po ay nagpa-research ng 3 buwan sa pag-aalaga ng baboy at nagbayad po ako ng researcher. Inabot po ang aking gastos ng 125,000 para lang kumalaman ang mga para lang po malaman ang mga pasikot-sikot nito. So, ang baboy po pala napaka-profitable provided na you can solve the the main problems of swine raising. Itong feeds at saka yung energy cost. Yung labor cost, hindi baling magbayad ka ng maganda sa tao. Normal yun eh. Maganda nga yung ganun para yung tao mo magiging loyal at mag-aalaga ng iyong kabuhayan. Ano? Pero you need to beat the cost of the feeds and electricity. But the problem is, nung aking pina-research yan, ay nagbayad pa po ako ng biotechnologies to give me the formula of the feed. At nasa akin po ang formula ng BMEG, ng mga San Miguel BMEG na yan, dahil siya po ay dating consultant ng San Miguel. Ano po, nag-aaral pa sa Amerika, sinabit ang resume sa akin, nakakatakot. Talagang nag-aral pa po siya talaga ng pagiging biotechnologist niya sa Amerika po. Pinag-training pa siya ng San Miguel sa marami pang parte ng mundo. No? Doon sa feeds ay ang common ingredients ay yung mais at saka kopra. Pinahanap ko, saan tayo bibili ka ako ng mais? Eh, ang kalimitan palang mga tanim ng mais ay parang nakakontrata na sa mga malalaking corporation kagaya ng San Miguel, Rubina, those kind of companies, no? And in fact, nung ako ay nasa Isabela last 3 to 4 weeks ago, kinonfirm sa akin ng mga corn farmers na ganun nga. At pagka merong mamimiling iba, ay hinaharang nila at parang tinatakot nila. So, meaning, merong malakas na monopolya sa mga bagay na yan, katulad ng kopra at saka yung mais. Sabi ko, kung papasok ako dyan at ako'y mamimili lang ng feeds at ipakakain ko sa baboy ko, kailan pa ako magiging competitive sa mga Monterey na yan, sa mga na yan. So hindi mo mapapasok yan dahil talo ka sa cost. Sa cost po, pagka namimili po ng baboy ang lolo ko, kasi ang lolo ko ay magtitinda ng karne nung araw, ay yung 2 piso ho, ay pinagkakataluhan na yan eh. So kung bawa mas mababa ng 2 pesos per kilo yung baboy ng kapitbahay mo, ay hindi na mabibili yung baboy mo. You need to drop the price. Kaya po sa ngayon, siguro meron na nakapag-alaga sa inyo ng baboy, ay masasabi nyo na may katotohanan doon sa aking sinasabi. No? So,
pinabayaan ko lang yan, tapos yung research ko at pinatulog ko lang siya. At hanggang sa ako'y napunta sa, sabi ko, ito lang naman ang problema sa livestock, yung energy at saka yung feeds. Ngayon, na-discover ko yung kambing kasi nga, ang kambing ay hindi kinakailangan bumili ka ng feeds. Hindi ba? Ang kambing naman, sa atin, daming damo. Pag marami ng damo, di masayang-masaya na ang kambing. Tapos, hindi mo naman kinakailangan ng energy na yung bang kasi ang mga babuyan ng mga CP o kaya ng San Miguel, they are covered, may aircon pa. Nasa akin ang plano nun yung CP, may aircon pa sila yung mga baboy. At saka talagang lilinisin mo, gagamitan mo talaga ng kuryente siya, no? So ang kambing hindi kinakailangan ng gano'n, lalo na free range, ay napakadali po nilang alagaan. I will explain to you later, no? So yan po ang aking premise kung bakit po tayo ay napunta sa goat racing. Never po ako nakapag-alaga ng goat before. And to be honest with you, I am 1 year over in this business. Wala pa po akong 2 taon. And my venture in goat is very successful and I can be proud to say that. No? So, Miss Sandy, let's proceed to the presentation. Paki-click na po yung slide natin. Okay, so let us ask why goat? What is the advantages of goat racing? First is easy management. Ayun, nasabi ko na po kanina na nasabi ko na po kanina na madaling alagaan ng goat. Totoo po yan. Ang goat po ay hindi masyado maarte. Compare mo sa mga ibang mga livestock na inaalagaan, ay napakadali nilang i-manage. And I will explain to you later about that. Number 2 is profitable. Profitable po ang goat. Kaya lang kung magtatanong kayo sa Pilipinas, maski sino sa Pilipinas, kung profitable ang goat at kung kumita na ba sila sa goat, siguro mangilan-ngilan lang ang magsasabi sa inyo na kumita na sila. O siguro mabibilang mo lang sa dili. Ako masasabi kong kumita na ako sa goat kasi iba strategy ko. Pero yung iba, yung mga common goat farmers, ang goat kasi sa atin ay ginagawang parang parang nakatago lang yung kambing dyan. Pagka gagraduate si Ineng, ibebenta, pagkatapos yung pera ay gagamitin. Parang ganun lang, hindi nila siniseryoso ang hindi ginagawang career kumbaga sa ibang term. Pang ano lang siya, pang ganun lang. Tapos, bukod pa doon, bukod sa profitable, ang goat pala ay pinakamasustansya siya sa lahat ng red meat. Sa lahat ng red meat, ang goat ang pinakamasustansya. And number 4, critical error. Okay, number 4. Ayun. Ang goat pala has the healthiest milk, second to our mother's milk. So mamaya po, I'm going to explain to you about that, no? So goat has been described as a poor man's cow. Ayun, dilipat. Miss Andy, take it slow. Sandali. Okay. Wait for my cue, please. Okay. So, goat has been described as a poor man's cow. Or, wag po kayo mag-chat kasi hindi ko po makita yung binabasa ko. Goat has been described as a poor man's cow or mini cow because of its immense contribution to the poor man's economy. Yung mga mahihirap po kasi, hindi naman sila makaka-afford ng baka, kaya ang kanilang animal of choice is yung kambing. No? Kasi ang isang baka sa atin, yung maliit na, ano man tawag doon, turete raw yun turete. Ay inaabot siguro ng mga 15 to 20,000. No? Pero ang goat, sa halagang 3,000, 2,500, ay nakakabili ka na ng goat which has the same, almost the same profitability, no? Kaya lang ang ano kasi ang baka kasi matagal. Compared to goats, mas mabilis ang turnover ng pera sa goats.
Okay. So, let's talk about goat management. Ano ba ang mga basic needs ng kambing? Unang-una, syempre, kinakailangan niya ng goat house. Yan. Yung goat house na ito, hindi naman necessarily na ganitong klase ng goat house ang ipagagawa ninyo. Ito po kasing goat house na to ay capacity niya is around 300 heads kung 300 heads kasya dito ng mga native na kung maliliit lang naman kasya diyan. So, basic lang ho ang element ng goat house, kinakailangan lang meron siyang bubong, elevated siya sa lupa, siguro mga 1 meter to 1.5 meters ang taas para yung tae niya ay hindi niya nasisinghot kasi nakakapagbigay ng respiratory disease yun sa kambing. Ano? At saka hindi siya dapat nababasa ng ulan. Sa tunay po, yung goat house namin ay may tolda yan. Baka sabihin nyo, maampiyasan ng mapapasukan ng tubig. Hindi po. Yan po ay may tolda. Kaya lang walang tolda ngayon kasi pag nilagyan ko ng tolda, hindi mo na makikita yun sa loob. Di po ba? No. Pero sa tunay po, yan po ay covered. Okay? Ayan pong bahay na yan ay design po ni yung goat house po natin, pakibalik po, Miss Sandy. Yan. Yung goat house po natin is designed by architect Roel Narvaez at saka ni Dr. Rebelio, pinagtulungan po nila yan to come up with a goat house suitable in the Philippine agriculture environment at saka ako naman po ay sinala ko ang budgeting ng goat house para hindi naman po magmahal sa mga beginners. Kasi isang bagay po yan na dahilan kung bakit ang isang goat farm ay hindi kumikita sapagkat hindi nila nakokontrol ang kanilang startup cost. Ano po? Okay, so let's continue. Aside from goat house, syempre kinakailangan nila ng pagkain. They need food. Ahan. Sa Thai po, sa Thai ay ahan. Yung food ahan. Ano po ba ang kinakain ng goat? Marami pong kinakain ng goat. Sari-sari ho ang kinakain niya. Meron niyang pakchong. Yung pakchong po is a hybrid of napier, grass. Ito po ay developed sa Thailand. Napakataas po ng protein content nito at napakaganda po na ipakain ito sa goat kasi mabilis ito makapagpataba ng kambing. Bukod pa dyan, kumakain din sila ng mga legumes kagaya ng rensoni, yung mga gumagapang, kinakain din nila yon. At bukod pa dyan, yung Madre de Agua. Marami yan, mga common sa atin yan, mga pagkain na yan eh. Nasa tabi-tabi lang tumutubo yan. No? Yun naman meron ding napier, tsaka yung indigofera. At gumagamit din po tayo ng feeds kung kinakailangan. Saan po ba ginagamit ang feeds? Ang feeds po ay ginagamit lang yan doon sa mga nursing dam or yung mga inahin na kinakailangan nilang madagdagan yung kanilang gatas. Kasi pagka yung mga native natin ay yung mga native goats na natin sa Pilipinas, kapag nanganganak ng twins, kung minsan nagkukulang ang supply ng gatas dahil sa hindi naman sila milking goat, nangyayari namamatay yung anak dahil hindi nila maibigay yung milk required ng kanilang anak. So, para maiwasan yun, binibigyan natin ng protein supplement. No? Pwedeng malunggay. O kaya naman itong feeds para madali. Kaya lang, mahal ito. Hindi ito ginagamit daily. Sa goat raising, ito ay ginagamit lang sa mga nagpapadede. Doon sa barako na ginagamit natin para maging sa herd sire, para mangasta, yung kumakasta ng mga inahin. Ano? At saka yung mga nagre-recover sa sakit, kinakailangan nila yan. Yung suporta ng protina. Ano? Okay? Miss Sandy, please continue. Miss Sandy. Ayun. So, sabi natin, ang goat ay healthiest red meat. You can see in the comparison, calories compared to chicken
ito po ay sa US DA National Nutrient Database Standard. Itong chicken po na binabanggit dito ay tinanggalan na po ng balat. Skin off na po ito. So, compared to chicken, ang goat po has less calories with only 143 calories compared to chicken which has 165. Ang fat po naman ay mas mababa din ng goat compared sa chicken pa rin kasi chicken ang next 3.03 lamang compared to 3.57. Ganon din sa saturated fat. Sa cholesterol po, mas mababa pa rin ng goat. 75 lamang compared to 85. Ano? Makikita ninyo. Sa protina, hindi rin naman pahuhuli. Bagamat mas mababa siya ng around 4 points. Pero almost malapit na yon. Hindi na masyadong ano. Kaya ang goat ay napakagandang substitute sa mga red meat na kinakain nyo. Kagaya ng baka, baboy, at saka yung manok na yan. Ay napakaganda niyang substitute kasi lalo na kung nagda-diet kayo and you want to avoid a lot of fat, ang goat ang healthy option. At wag ko kayong maniwala sa stereotype na ang goat ay maanggo. Hindi po maanggo ang goat, lalo na kung tama po ang pag-aalaga at ang kinakain po niya ay natural na damo kagaya sa atin. Napakasarap ng ating kambing dahil ang kinakain ay mga sariwang damo. Yung mabaho po. Yung may pagkakinain mo may aftertaste na na gamey, parang siya. Oo. Hindi po totoo 'yon. Lalo na ang goat ay free range, sariwang damo ang kinakain. Ay masarap po ang goat. At saka malambot po siya. Okay? Lalo na pag natikman ninyo yung luto ng aming chef sa farm na si Chef Atan. Ay talaga pong masarap ang goat. Okay. Doon naman po tayo sa gatas. Yes, caldereta. Correct. Nandiyan po ang nutritional facts naman about goat's milk compared to human's milk. You can say that goat's milk has vitamin A second to mother's milk compared to cow's milk. Ayan, nandiyan na nababasa niyo naman po siguro. Sa niacin, mataas din po siya. Vitamin C, mataas din po. Pangalawa sa gatas ng nanay. At ang calcium po ay mas mataas pa sa gatas ng Kaya sa mga doon sa kababaihan, dahil ang kababaihan ay prone to calcium deficiency, goat's milk ang inyong iinumin. At ang goat's milk po ay pwede siyang inumin ng mga taong even lactose intolerant kasi iba ang molecular composition ng gatas ng kambing at hindi siya kagaya ng gatas ng baka, hindi nakaka-allergy ito. Very few cases kagaya ni Miss Sandy ang meron talagang allergic sa gatas sa kambing. Okay? So, ganun din po sa potassium at sa selenium is rin siya. Okay, let's continue. Okay, what are the other advantages of goat farming? Okay. So, you can see goats are very adaptable animals. Now, ang goat po, whether it's extremely cold or extremely hot sa isang bansa, they can adapt. For your information po, ang karamihan po sa mga ginagamit nating mga lahi ng kambing ngayon ay developed sa South Africa. Kagaya ng Boer, ang Anglo-Nubian naman po ay developed din sa Africa din. So mainit ang weather po doon ay very harsh, pero they can survive. At doon sa mga time na kakaunti ang available na pagkain, nakaka-survive pa rin po ang goat sa very minimal diet. Namamayat lang po sila. Pero pagka bumalik naman po yung ay tataba sila ulit. Pero ang point dyan is they are hardy. Kaya po ancient times pa kasama na natin ang kambing. This is one of the reason why
goats are cheaper to maintain. Hindi po sila sakitin at ang kinakain po nila yung mga damo lamang, hindi naman natin binibili yan. Ano? Tapos, yun na nga, wala silang masyadong sakit kumpara sa baboy at manok. Ngayon po sa Pilipinas ay meron tayong peste ng manok at nauubos ang manok ng mga tao sa atin. Talaga naman pag tinamaan ng peste ng manok parang winalis po yung poultry nyo. So ngayon, ang ginagawa ngayon sa atin sa Pilipinas ay yung mga may poultry, kinakatay na ho nila lahat ngayon ng mga manok nila at minamadaling nilang maibenta. Yung iba naman ho ay nililipat ng location yung kanilang poultry farm. Yung kanilang poultry farm po. So, ang goat po ay hindi ganon. Bagamat sila may sakit na mga halimbawa yung pink eye o kaya yung hindi sila nagkakasakit ng katulad ng kagaya ng manok at baboy. Ano po? So, goats give more production per unit of investment. Kasi nga po dahil sa kanilang pagiging cheaper to maintain at saka hindi sila masyado nagkakasakit, pag nag-invest ka sa goat ay mas malaki ang maibabalik sa yung profit kasi for example, you can sell a goat for 1,500 and you can sell a pig for 6,000. Mas malaki pa rin ang kikitain mo sa goat kasi ang expenses mo lang doon ay halos wala kasi damo ang kinakain, libre. Siguro magbabayad ka ng tao na magpapasweldo ka, doon lang. Pero ang cost mo sa goat, ang production cost mo sa goat ay napakababa po. Siguro mga less than 2%. So kung magbebenta ka man ng 1,500 sa goat, palagay mo na gagastos ka ng 500 pero ang kikitain mo ay 1,000. Sa baboy naman, magbebenta mo nga siya ng 6,000 pero dahil sa bumili ka ng feed, simula nung bata pa siya at nagbigay ka ng mga gamot dahil nagkasakit at ganyan, kikita ka 300 o kaya 500. Swerte ka na. So, doon na ako sa nagbenta ako ng 1,500 at kumita ako ng 1,000. Kaysa doon ako sa 6,000, kinita ko ay 300. So, yun po ang ibig sabihin doon. Aside from that, goat meat has no religious taboo and is relished by all sectors of society. Ibig sabihin, kahit po Muslim, kay Kristiyano, kay Buddhist, atheist, kinakain po ang kambing. Wala pong pinagbabawalan siya. Walang diskriminasyon, kaya maganda po ang goat. Next slide, please. Okay. Yung balat ho ng kambing, yung pala ginagawang leather din. Goat hide is used to make leather products. So, yun, pwede siyang leather. Gawa ng sapatos, at saka sinturon, wallet, yan, mga ganyan. Pwede siyang gawin. Ano? At dahil nga po maraming nag-invest na mga OFW sa TGFI, I'm pretty sure within 3 years we can produce the goat leather industry in the Philippines. At marami tayong pwede pag-supplyan, especially sa Marikina, buhayin natin yung mga nagsasapatos doon. At supplyan natin ang murang leather para sila maging compatible, maging competitive sila sa world market, no? Okay. Tapos yung buhok po ng kambing ay ginagawa din pong basahan at ginagawa pong lubid. Tapos po yung goat manure o yung kanilang tae. Yan, tae na. Ay binebenta rin po, may mga nagpupunta sa mga goat farm at binibili po yung mga tae ng kambing dahil mataas po ang nitrogen at phosphoric acid nito, making it one of the best fertilizer available, organic, no? Kaya po binibili po yun yung isang sako po noon binibili sa amin 40 pesos isang sako. Okay. So, I have meron akong formula ng goat racing. Kung gusto mong maging successful sa goat racing, there is a certain formula that you need to have or you need to follow para ka maging successful. Ano po? So, makikita niyo, pasensya na kayo doon sa spelling kasi
format ng iMac yan eh. Nilipat ko sa PowerPoint kaya ganyan. So, but basically, you need to have, the genetics will represent 20% of your success. Kinakailangan meron kang genetics na magagamit para may upgrade mo yung kambing ng yung native sa atin, no? that will represent 20% of your success. 30% naman will come from your farm management. Farm management includes your people, includes the vision of the farm, yung iyong technical knowledge, yung iyong know-how, yun po ang sinasabing farm management. And 50% belongs to marketing. Kasi po ang marketing ay syempre yan ang magdadala ng pera sa'yo. Kapag bagsak ka dyan, hindi mo masusustain yung genetics at saka farm management. Tama po ba? Okay. So, pakibalik. Sandali. Pakibalik mo. Okay. So, the challenge po sa genetics, bagamat makikita nyo, tatlo lang ang kailangan nyo, no? Tatlo lang, no? Pero, may mga challenges dyan. Sa bawat area na yan, may mga challenges. Ang challenges sa genetics, number one is costly. Mahal po ang mga genetics o yung mga kambing na may lahi na ginagamit sa pagkocross. I will give you an example. Yung aking pong mga ini-import na Boers galing Australia, mga full-blood Boers, yung nakita nyo doon sa first page ng aking presentation, si Juggernaut, ay inaabot po sila na si Juggernaut, 60,000 po yun eh. Opo. Pero makakabili rin kayo ng 48,000, meron din namang 30,000 na Boers, pero ang kagaya nga ng sinabi ko, kasama yan sa iyong success rate, sa iyong pagtatagumpay, mahalaga yung genetics. Kaya kung ikaw ay magsisimula ng breeding, hindi mo titipirin ang barako mo. Doon ka maglalagay ng pera. Isa yun sa bagay na paglalagyan mo ng pera. Hindi ka hahanap ng barako na mumurahin at yun ang gagamitin mo. No. Mali po yun. Yung Anglo naman po, yung Anglo which is a goat for milking, Anglo-Nubian, ay ini-import pa ho yun ni Dr. Boying sa Amerika. Ang halaga po no, 200,000 mahigit ang isa. Yung Anglo. Kaya po, hindi na po siya poor man's cow. Kasi, ang mahal po talaga ng genetics. Bukod doon kasi sa mahal na yung kambing, nagbabayad pa rin ho tayo ng shipping noon, kaya nagmamahal pa lalo. Okay, so yun ang isang challenge doon, mahal po ang barako. Number 2 is high risk. Kasi nga, kung baguhan kayo, mag-aalaga kayo ng mga ganong kambing, ay wala kayong kasanayan, baka mamatay. At pag namatay, bubuli kayo ng kambing na halaga 60,000 at namatay, ay baka madala na kayo sa pagkakambing. Isa ho yun sa risk. Ano pa, yung pagpili ho nun, kung minsan kasi kahit may pambayad ka na, yung pagpili ay challenge pa rin. Hindi nga ho tayo marunong, paano nga tayong pipili? Baka napili natin yung mga inaanak ay hindi maganda kasi tinitignan mo genetics yan eh. You need to know the pedigree, may mga pedigree din po kasi ang kambing, You need to know the family history, i-research mo pa rin yun, hindi basta bili ng bili. Opo. So yun po ang challenge sa genetics. Sa farm management naman po, ang challenges po naman natin dyan ay number 1, yung overall objective ng farm. Overall objective. Ano po ba ang overall objective? Tayo po ba ay magbebenta ng karne ng kambing? Tayo po ba ay magbebenta ng gatas? Or shall we do both? Let's do milk and meat. Kagaya ng mga sinasabi ng mga maraming baguhan, Or shall we do breeding? So, alin po doon? Yan. It's very difficult to determine sa mga baguhan po.
napakahirap pong isipin kung ano ang gagawin nila. Marami pong nagkakamali rito. Bumibili ng meat type tapos ikino-cross sa milk type. At the end, nagkakaroon sila ng cross ng meat and milk. Pero hindi naman nila alam kung paano gagawin doon. So, at the end, hindi sila kumikita. Wala silang direksyon eh. Ano ko, pupunta ka sa gatas o sa kambing, hindi mo naman pwedeng katayin niya. Pag kinatay mo, wala ka ng gatas. Pagka ginatasan mo naman, ang equipment naman ay napakamahal. To maintain a milking herd is mahal po ang equipment niyan. At second po ay yung people skills, yung kasanayan po ng tao natin sa pag-aalaga ay challenge po yan sa farm management. Kung minsan ho, kahit na madaling alagaan ng kambing, syempre kinakailangan pa rin may kasanayan. At syempre number one yung may pagmamahal sa hayop. Yung may concern, yung may passion sa ginagawa. Mahirap po makakita ng taong ganun. Kinakailangan po matinding motivation nyo dyan pagka papasok kayo sa goat farming. Ano po? And number 3, yung technical knowledge. Ano ho? Yung pagka nagkasakit, pagka kinabag, ano gagawin mo? Pag nanganak at namatay yung inahin, anong gagawin mo? Yung mga ganun ba? Paano mo mape-prevent yung ganito? Ano kinakain nila? Yan. Yung mga ganung bagay. Yun po ay mahalaga sa farm management. At pagkatapos, on top of that, yung high labor cost. Para po sa normal na goat farm na makikita nyo sa Pilipinas, ang magbayad po ng tao na magsisweldo ka ng 6,000 ay mataas na po yun. Very seldom na makakakita kayo ng goat farm na ang sweldo ng tao ay tumataas pa sa 6,000. Wala po ako nakikita ng gano'n. Kami lang po. Doon naman po sa marketing ay siyempre yun ang buhay natin, ano? Kasi kung magaling tayo mag-alaga, wala namang bibili. Anong gagawin natin sa alaga natin? So, may challenge ba rin tayo doon? Meron din po. Ang number 1 challenge doon is how to create a steady market. Meron naman po market sa kambing. Ngayon po ay may market sa kambing. Yung sinasabi nating occasional market. Occasional, yung pag may kasal, may binyag, may graduate. Ngayon, maraming gumagraduate ngayon. I'm sure na nagkakamatay ang mga kambing sa Pilipinas ngayon. Ano? Lalaban na naman si Manny Pacquiao. Pag nanalo si Manny Pacquiao, kahit manalo, matalo, siguradong may mamamatay na kambing. So, yan ang mga occasional market. Pero itong ganitong klaseng market is not enough to be profitable for all of us, no? Kasi ang dami na natin. So, how do we create a steady market? Yan is isang challenge yan. How do we develop our market from occasional market to something that is sustainable? How are we going to do that? Okay? Sino sasagot nun? Ako po may sagot dyan. No? Kasi pagmasdan nyo ang lamb ay para siyang kambing din eh. Kaya lang lamb siya, hindi siya kambing, pero halos parehas lang sila. Pero ang lamb, you can see the lamb. They are serving lamb sa mga restaurants and hotels. No? On a regular basis, nakalagay sa menu. Lamb chops. Kasi ang lamb chops, ang lamb, naka-develop sila ng system na maging standard ang size ng lamb. Meron silang breed na ginagamit na standard. No? Isa yan sa key factor para maipasok natin ang goat meat sa food service. Kinakailangan meron tayong uniformity ng product. Hindi pwede na magdadala ako ngayon sa restaurant, native, bukas may lahi na, magkakaiba-iba yung size ng aking meat cuts, hindi standard. Hindi mapepresyohan ng chef, hindi ma-appreciate ng customer kasi, kakain ka ngayon sa restaurant, order ka ng kambing. Bakit yung kambing ko ay kagabi malaki, ngayon maliit na? Kasi nga, walang uniformity ng size ng kambing. Pero dito sa ginagawa natin na ito, na iisang strategy tayo ng breeding, iisang strategy ng pagpapalahi at iisang genetics ang ginagamit,
makakapag-produce tayo ng uniform product na pwede nating isupply sa food service. Na ano-ano ba ang mga kasama, ano-ano ba ang mga nakapaloob sa food service? Yang hotel, restaurants, airline, catering, and the likes, no? Yung apat na yun. Yun ang isang target na, yun ang isang market na hindi pa na-explore ng Philippine Goat. Pero sa ibang restaurant sa abroad, meron na yan eh. Sa atin hindi pa. Hindi pa ganun ka-develop. Okay? So those are the challenges that we face for us to have a successful goat racing endeavor. Okay? So having said that, dito ko na-develop yung sinasabi namin na profitable goat racing livelihood for beginners. Ano po? Lahat po ng challenges na binanggit ko doon sa goat racing pie of success ay sinagot na po ng DV Bower Farm. Ang karamihan, if not all, ay sinagot ko na po, kagaya po ng barako. Ang isang beginner, hindi na kayo bibili ng barako kasi nasa amin na bumili na ako ng barako, pinagagamit ko sa mga baguhan. Ibinabahagi ko sa kanila. Hindi nyo na kailangan ng goat house kasi may goat house na kami. At lalong mas mahalaga, meron kaming may mga tao kami sa aming kumpanya na maaaring makapagbigay ng assistance o tulong sa inyo sa pagsisimula ninyo. Naandyan po. At ipakikilala ko sa inyo ang aming company. Okay, continue. Miss Sandy, pakiclick po. Yan. Kami po ay located sa Lian Batangas. Uy. Okay. Kami po ay located sa Balibago, Lian, Batangas, and we are occupying 15 hectares of land. Pero ang nagagamit lang po namin dyan ay 4 to 5 hectares. Ano po? Kasi ngayon pa lang kami nag-i-expand. Ano? So, we just started our farm October 2014 lang ho. We are not we didn't spend a long time in this goat farm para maabot namin yung aming success for the moment. Sige po. Paki-continue. Yung pong mga question, I will answer that later. Tatapusin ko lang po itong ano natin. Our mission is to provide complete profitable services to all goat farmers. Kami po ay hindi po kami usual breeder farm. Ano po? Kami po ay stud farm. At ang stud farm po mainly we provide services to farmers or to those people who wanted to venture in goat racing. More on services po kami, kagaya ng stud at kagaya ng mga training at saka mga iba't ibang beneficial services sa goat farm. Continue. Miss Sandy? Hello? Okay. Our vision is to be the foundation of goat racing success in the Philippines. Medyo ang aming vision ay very brave dahil we wanted to be the foundation of goat racing success in the Philippines. Normally, trabaho ng gobyerno sana ito, no? Pero syempre marami rin silang ginagawa. Kaya we take charge. Gusto namin na kami ang maging daan para maging matagumpay ang pagkakambing sa ating bansa. Kaya ginagastosan po namin ito ng private funds para kami ay maka-reach out sa mas marami pang goat farmers. Ano po? Tuloy po tayo.
Okay? Pakiclick, Miss Sandy. Okay, yan, nabanggit ko na yan. Paki pass tayo dyan. Ako po yan, 5 years ago, kaya payat. Okay, so our management team, we are headed by Dr. Rebelio, our executive farm consultant. Siya po ang aming kinukonsulta pagdating sa health ng aming animals, tsaka yung mga practices na dapat namin gawin sa farm. Ano po? Si Miss Rosalie naman po ay ang ating farm accountant. Yung aming accountant services, pwede namin i-extend sa inyo kapag kung kinakailangan ng aming mga collaborators. At meron din po tayong legal consultant, si Attorney Santos. At nandiyan po si Miss Crisa Peracho. Siya po ang ating, promoted na po siya to be Assistant Farm Manager. At si Miss George Stating naman po ay ating foreman, agriculturist po. Okay po. Tuloy po tayo. Ayun. So, ang DV Bower Farm po is the only goat farm in the Philippines which is a member of Bower Goat Breeders Association of Australia. Ano ho? Because ang aming pong mga karamihan po sa aming mga barako ay nanggagaling sa Australia, mahalaga po na tayo ay magkaroon ng connection doon para ma-source natin ang magandang genetics at saka magkaroon tayo ng access sa international goat trade. Mahalaga po yan maging member ng BGBAA. Okay, continue please. So, ito po ang aming mga products. Bukod po sa mga goats, meron po kaming available na native pigs. Nagbebenta rin kami ng native pigs. Meron din kaming seasonal heritage chicken, kagaya ng Orpington, Jersey Giants, Rhode Island Red, Blue. Pero ang mga ito po ay seasonal. Hindi po ako nagmamanok kapag hindi season o hindi panahon ng manok kagaya ng tag-ulan. Wag po kayo magmamanok pag tag-ulan dahil malamang-lamang ay mamatay ang manok nyo dahil sa peste. Ano po? May peste rin naman sa tag-araw, kaya lang kung maganda ang setup mo ay mas may iwasan mo 'yon compare sa tag-ulan. Kaya magkakaroon kami ng mga available na manok kapag yung season yan, yung November to May, meron kami dyan, pero mabilis maubos. At palilipasin namin yung tag-ulan, tapos tsaka kami magmamanok ulit. Ganun lang po. Tuloy po tayo. Okay. Ito na po yung sinasabi naming investment opportunity sa DV Bower Farm, yung aming pong DV Bower Farm Profitable Goat Racing Livelihood. Ito po yung package number 1. Ito na lang po yung, kasi nga po marami pong nag-invest, ito na lang po ang available na investment na pwede niyong pasukan. Ano po? Ito po ay, kaya po ito na-design is to practically start a goat dairy production. Kung gusto nyo pong makapagsimula ng dairy goat production na mababa ang cost, ay dito po kayo pumasok. Kasi po ang mga dairy goat sa Pilipinas, they are sold around 30,000. Yung magandang klaseng lahi, ano po? Yung purebred. Ang isa po noon ay 30,000. So, I don't think that is practical to buy dairy goats that is 30,000 per head para lang kayo ay kumuha ng 3 liters ng gatas sa isang araw. You can have 3 liters of milk using this concept, pero you have to spend time.
Kasi ang breeding nito, ang breeding nito ay investment period is around 2 to 3 years, no? Meaning yung ating 30 heads na native dose ay i-crossbreed natin dito sa mga dairy milks na dito, yung unang-una yung La Mancha o kaya yung Alpine o kaya yung Anglo. Yung anak nila, ang tawag doon ay F1. Ang F1 is a crossbreed of two different breeds ng isang animal species, no? So, yung F1, which is yung anak ng purebred at saka ng native, yun pwede mong gatasan, siguro makakakuha ka ng 500 ml kada araw doon sa F1. Pagkatapos, pagka ginamit mo yung F1, i-crossbreed mo purebred na milking goat, pataas ng pataas ang milk consumption mo. Pataas ng pataas ang iyong milk production. So, in 3 years time, doon sa F3, makakakuha ka na ng mga 2.5 to 3 liters. Imagine, compare mo doon sa native na bibili ka lang ng 3,000 or 3,000 per head compared doon sa 30,000 per head. So, 10 native, isang puro. Ano po? So, yung puro na iisa, kapag nagkasakit yun, hindi mo na pwedeng gatasan. Yung 10 na native, kapag yun nagkasakit man yung 3, meron ka pang 7 na gagatasan. Bagamat, tagkakaunti lang sila ng gatas, pero yung quantity ng kambing mo will beat the quality of the other. So, ito po ang pinaka-practical sa tingin ko na magsimula tayo ng dairy goat na po. And aside from that, ito rin po ay beneficial kung gusto mong ma-cross yung iyong kambing sa isang mas malaking lahi, gaya ng Boer. Kasi ang cross ng Boer, yung nakita nyo yung kambing na malaki, no? Kasi umaabot ng 150 kilograms yung Boer, no? Ay i-cross mo sa native na napakaliit, 12 kilos lang. Ang anak po ng isang Boer umaabot ng 5 kilo, sa tiyan pa lang ho, 5 kilo na. So imagine mo kung nag-twins yun, twins yung anak ng Boer, tapos 5 kilo isa, di 10 kilo, yung mother 12 kilos lang, di sabugan tiyan nyo. Kaya, kung hindi man, pag ipinanganak, namamatay sa panganganak, pati yung native na inahin. Kaya, ang ginagawa dyan, ikinocross muna yung Anglo sa native, yung anak noon, yung F1, i-cross naman sa Boer para medyo mas malaki-laki na siya, mataas na ang chance ng survival niya sa panganganak o kaya sa pagbubuntis. Ano po? So, doon po sa package na ito ay yung sinasabi natin na ito hindi ito kasi yung sinasabi namin is yung paiwi, no? Yung kami mag-aalaga, pakilagay na natin sa paiwi. Paki-fast forward na po, Miss Sandy. Apo. Ayan po. So yung package cost po is 150,000. Wala pa hong insurance ito. Yung insurance po is 15,000 in 2 years. Kasi kung kami ang mag-aalaga, baka mamaya ay manakaw, o kaya naman ay mamatay, mapabayaan ng tao namin, kinakailangan insured sila para na protected yung inyong investment. So for the insurance, we charge you 15,000 in 2 years plus yung 150,000. After that, yung terms of payment naman po na andyan din, 50% upon confirmation, 25 after 30 days, and 25 upon delivery or 60 days. Total of 3 months to pay ito. Ano po? Tama po yun. 15,000 in 2 years po for 30 heads. Okay. So, tuloy po tayo. So, ito po yung timeline of nung process ng delivery. 3 months po yun. Pakibalikan po lang yung ano. Halimbawa po, nag-sign up kayo ngayon. Hindi po ibig sabihin na ngayon, magsisimula na yung paiwi nyo. Inihahanda pa ho namin yung inyong mga kambing. Ano po? So makikita nyo, meron po tayong timeline of process and delivery. Yung first month, doon po natin pipiliin yung kambing. Kami po ang pumipili nun.
Yung pangalawa po ay doon naman namin gagawin yung blood testing o kaya naman yung ear tagging, yung recording. Tapos piniprepare po namin sila, kino-condition po namin sila para po sila maging ready to breathe. Binibigyan namin sila ng vitamins, deworming doon po sa second month. At doon naman po sa third month, doon namin ginagawa ang mating. So, from the point of investment, ang first reporting sa inyo is on the fourth month. Tandaan po nyo yan, ha? So, yung sa fourth month na yon, ano na po sila? Almost 2 months na po silang buntis doon sa point na yon. At you can expect na manganganak sila within 4 months. Ano po? So, from the time na nag-sign up ka is 4 months, tapos maghihintay ka ng 4 months, another 4 months. 7 to 8 months, mag-aabang ka na po ng anak ng iyong kambing. Ano ho? Ngayon, pag nanganak naman yon, kami naman po ang bumibili. Dito po sa package 1, ang anak po ng kambing ay binibili po namin na 2,700 pag umabot po ng 4 months. Doon sa pagwalay po, sa winning period, ay binibili po namin sila 2,700 per head. Ano po? Okay. Tuloy po tayo. Lagpasan na po natin yung package number 2. Wala na po yan eh. Ito pong package number 2, wala na po. Ubos na po. Marami pong kumuha nito at mahirap po kasi maghanap ng mga mestisong inahin. Limited pa lang ho sa Pilipinas yan, pero next year i-open natin itong package na ito. Abangan ninyo yan. Manggagaling doon sa mga kambing ninyo ng package number 1. Okay. Ito po yung paiwi, ano ho. So pagkabayad nyo ng 165,000 in total, wala na po kayong ibang gagastusin. Wala na po kayong ibang gagastusin at maghihintay na lang ho kayo ng reporting monthly doon po sa 4th month ng inyong pag-sign up. Magsisimula po kami mag-report sa inyo. Bibigyan po namin kayo ng pictures, yung ear tag ng kambing ninyo at malalaman po ninyo lahat ng status ng kambing nyo. Once a month po lang kami mag-update. Sa dami po ninyo, hindi po namin kayo ma-update anytime na gusto ninyo. Once a month lang po, magseset kami ng araw kung kailan namin kayo i-update, and then on that day ay kami po mag-update sa inyo once a month. Ano po? At wala na po kayong gagastusin, no? At bibilhin po namin yung ano, kung gaya ng sabi ko sa inyo, bibilhin namin yung anak. Okay, continue. Bakit may pig yun? Wala. Wala yan. Pass yan. Okay, ito po yung yung computation po ng inyong kikitain, ano ho. Ito po based on doon sa package number 2. Pero since mag-iiba yung price ng mag-iiba yung price ng anak is because ito ang anak po kasi ng package number 2, 3,000 ang value sa 4 months. Doon po sa package number 1, 2,700 lang po. So, but anyway, ang formula niyan, paki-pass forward mo po, Miss isa pang slide. Paki-click pa ng isang slide. Wala na. Bakit? Last na siya. Bakit wala na? Wala na slide. Okay. Ayun nakalagay ito na yun Ayan, ito yung last slide eh. So the target kasi, ang target po natin kasi ay always dalawang anak. Dalawang anak po palagi ang target natin. Pero
may mga nangyayari po kung minsan sa unang panganganak ay kalimitan diyan, isa lang, single lang ang anak. So ang computation ko ng kita nyo, yung conservative estimate ay 50%. Sa unang kidding ay isa lang ang anak. Kinumpute ko ng ganon to be safe. Balik daw sa slide. Balik daw ng isang slide. Ayun. Ito po. Okay. So doon po sa unang kidding, after 4 months po, kasi yung isang buwan ay nasa amin ng kambing ninyo, brinid namin, 50% lang po ang expectation namin. So, yung 30 heads ninyo ay manganganak ng 30 rin kasi 50% lang eh. Dapat sana ang anak na ang target natin 60. Kaya lang giving the allowance kasi nga unang kidding, unang panganganak times 2,700, expect na natin siya sa 50% para kung sumobra man okay lang, no? Wag lang bumaba. So yung 50% is okay lang 'yon. That is just right. Kasi manganganak sila eh. Manganganak talaga sila eh. So 81,000 po yung unang anak ng inyong kambing, ang halaga ng lahat na 'yon ay 81,000. So pakisulat kasi sandali ha. Hello po. So yung unang pag-aanak po ay kikita kayo conservative estimate 81,000 po doon sa unang panganganak. Ano po? Sa pangalawang panganganak o sa second kidding ay mas mataas ang probability na magkaroon kayo ng twins. So, but then maaaring may mortality or something. Ang success rate natin to achieve our target is 75% lang muna. Ilagay muna natin sa 75%. So, imbis na 60, ang magiging anak ay 45 lang. So, 45 times 2,700 is 121,500. Ayan po. Basing on the 75% success rate. Ano ho? And so on. So, ano po yan? Bali, 4 na cycle po yan. Halos 4 na cycle sa isang taon. Ano ho? Sa 2 taon, sorry. Sa 2 taon. Halos 4 na cycle po siya. Okay. So, lagay natin sa 4. So, ang total mong kikitain dyan is 121 times 3 is 364 plus 81. Okay? 445,500. Sa 2 years, yung anak lang po ay magiging 445,500 po yan. Hindi pa dyan kasama yung inahin nyo kasi yung inahin nyo sa inyo naman yun, hindi naman yun nawawala eh. So, ibabawas natin yung ginastos ninyo minus 165,000 is 280,500. So, minus the expense na yung binayad nyo, 165,000, ang babalik sa inyo in 2 years is 280 sa anak pa lang ho. So, ano mangyayari dun sa mga nanay nung yung 30 na original na binili ninyo? Yun ho ay mabibili pa rin, kaya lang bababa na siguro ang value nun dahil matanda na, dahil 2 years na, kakarnihin na natin. O kaya, pwede nyo pa naman gamitin yun, makanganak naman sila hanggang 4 years, pero lalo magdi-deteriorate ang karne. So, ang normally, 2 to 3 years ay pwede na kayo magpalit ng inahin. Ano po? Pero
Isama natin sila sa computation. Siguro ang magiging value nila ay sabihin natin kasi ano yan, 2.5 na lang. 2.5 times 30. 75,000. So yung breeding asset mo na 30, yung original plus yung kinita mo sa anak is 280, 500 plus 75,000 is 355,500. Yun ang iyong total revenue o total profit mo in 2 years time. So that is nearly 100% increase or return. More than 100, 110 something. So ganun po. Wala na po kayong ibang gagastusin doon kundi yun lang. At kami na rin naman ang bibili ng mga anak nila. So we can open now for open forum. Sige po. Pwede po mag-renew. Pag nag-renew po, yung insurance lang po ang babayaran nyo. 15,000 lang po, yung insurance lang. At saka yung insurance, I-renew nyo lang po, magbabayad lang po kayo ng insurance, tapos pakontrata ulit. Yung 121,000 is basing on the 45% success rate. Isa-isa lang ho isa-isa lang po ang type. Kapag nasagot ko yung tanong, tsaka magta-type yung iba. Ano po? Sige, sandali. Simulan ko dito. Paano daw nakuha yung 121,500? Yan po ay computation 2,700 times 45. Yung 45 po, yun po yung success rate natin kasi ang target natin is 60. Kaya lang, maaaring magkaroon ng mortality yan or something, o kaya isa lang ang anak. Kaya, to be safe, at hindi naman tayo mag-over-expect, 75% success rate lang po yun. Ang insurance po, every 2 years. Saan kukutin? Anong kukutin? Yung inahin. Saan kukunin ang inahin? May mga multiplier funds po kami. Kailan makukuha yung kita? After yung 4 months po, yung 4th month, kapag kawalay na yung kambing, doon po namin kayo babayaran. Mababae, malalaki. In terms of management po, ilan po ang tao na mag-aalaga sa bawat 30 kambing? Normally, pwede na ho ang dalawa. How does insurance work? Ang insurance po ay pag namatay ang kambing ninyo, kahit natural cost or ninakaw man o hindi lang sa namatay, halimbawa ho siya ay nanganak at sa panganganak niya ay naapektuhan yung kanyang reproductive system o kaya naman yung kanyang capacity to sustain the survival of the kid, yun po ay pinapalitan na namin. Kasama na po yun. Hindi man siya namatay pero hindi na siya makakapagbuhay ng anak, ay papalitan na ho namin siya ng bagong inahin. Hindi po limited sa death and loss yun. After 24 months and mag-renew kami ng contract, hindi po. Kapag ka nag-renew kayo, yung kambing po ninyo, sa inyo na po yung kambing na yun eh. Kami lang ho nag-aalaga.
Sa inyo na po yun. So yun, it's either kayo ay magdagdag pa, pwede kayo magdagdag, ano ho, pwede nyo bilhin yung anak ng kambing ninyo sa amin. Bibili nyo, kung ayaw nyong bilhin namin ang anak ng kambing ninyo, eh kayo ang magbabayad sa amin ng 2.7. Ano po? At ang babayaran nyo na lang po sa renewal is yung 15,000 na insurance. Tama po yun. Tama po. Sama-sama po yan, pero may mga ear tags po yan. Meron kayong ear tag. May ear tag po ang kambing. Ang payout po ay every 4th month pagkawalay. I repeat, pagkawalay po. Every 4th month. Marami na po. Marami na pong investors. Gaano katagal mga anak ang isang kambing? 5 months. 5 months gestation po ang kambing, 5 months. Every 5 months, nanganganak sila. Tapos pagkapanganak nila, 2 to 3 months, pwede na rin po silang ipa-breed ulit. Can we visit the farm? Yes, okay po, open po. You can coordinate with Miss Anisa. Anisa, pakibigay mo yung iyong contact number dyan para kung gustong mag-visit ay ano. Sa Lian, Batangas po ang aming farm. Lian, Batangas. Meron po kami extension farm sa San Jose, Nueva Ecija, at saka San Jose, Nueva Ecija, at saka coming soon po sa Pangasinan. May risk po ba na hindi kumita ang investment? Wala po. Kikita kayo. Maaaring madidelay. Madidelay siguro ng buwan. Depende sa panganganak ng kambing nyo. Pero kikita kayo for sure. Balibago Lian. Ilang slot? Ngayon po, nag-open kami ng bagong slot para lang sa group ninyo. 30 slots ang available. 30 slots. 30 lang po ang available at meron nang nakuha diyan, hindi ko lang siguradong alam. Hindi ko lang siguradong alam ang eksaktong bilang pero yung 30 na yan ay may nakuha ng iba. May nakakuha na sa ibang slots. Oh, pwede po. Pwede po 'yon. After 24 months kung ayaw niyo nang i-renew, kami na rin po ang bibili ng inahin na ginamit niyo. Yes, 30 meaning 30 packages. Tama 'yon, Chrissy. Saan po napupunta o nangyari sa mga naging anak? Abay, di binibenta din po namin sa iba. Opo. Ayun po, binigay na ni Miss Anisa yung kay Miss Anisa po kayo makikipag-ugnayan. Bibigyan po namin kayo ng copy ng contract and you have to sign 2 original copies and send to us. Papadala nyo po sa address. Please contact Anisa. Kung doon sa mga gusto magpa-reserve na ngayon, i-contact nyo po siya separately sa Facebook. Meron po kaming, Krisa, ano ang account mo sa Facebook? Tama po. Yung 165, 3 months to pay po yun. Opo. Sir Jess, pag nag-renew, yun din pong inahin nyo ang gagamitin dahil hindi naman kayo bibili ng iba eh. Babayaran nyo lang insurance nun. Relevant permits, wala naman ho. Hindi si Anisa. Sir Roms, totoo po yun, 165. Yung cash out, 3 months to pay. Si Anisa po ang contact point po ninyo, si Miss Anisa. Ayun po, nagbibigay po siya ng information kung paano nyo siya makokontakt. Ang productive years ng kambing po ay 6 to 8 years, pero hindi naman ho natin pinaabot doon kasi mawawala na yung quality ng meat nila masyado, no? Siguro mga 4 years lang pwede na tayo magpalit.
Tama po yon, Sir Sons. Parehas na inahin lang ho ang gagamitin. Oh, productive pa siya. Productive pa siya. After 2 years, productive pa siya. Wala pa kaming wala pa kaming gamit sa daily, wala pa. Wala naman hong masyadong tax sa sa agriculture. Backyard lang naman ho ang setting eh. Okay, so I hope that we have answered your inquiries as much as we can. I would like to say thank you to all for attending this seminar, and I hope to see you soon in the future and to work with you. You can visit our farm anytime you want. Just to remind Sir Dex, you, thank you. thank you, no problem po. You can visit our farm anytime. We are willing to host you. Opo. Paalala ko lang po sa inyo, 30 package lang po ang open para sa inyo at last na po siguro yan dahil sobrang dami na ho ang kumuha niyan eh. You can contact Miss Chrissy. Sino po to? Sino po? Chrissy, okay. Chrissy, ikaw na bahala sa group mo ha. Pag kami gustong kumuha, ikaw nang kausap namin. Okay lang ba 'yon? Sige. Oo. Sige po. Si Miss Chrissy po ang ang contact point. Okay, Sir Kelvin, maraming salamat po. Thank you to everyone. Goodbye. Salamat. Good Thank night. you. Good night. Good night.